mga magagandang pagbabago. Actually, may mga bagong opportunities kayo na gagawin or susubukan ngayong new moon season mga kapiksi. And itong opportunity na to, parang makikipagsapalaran kayo, parang magti-take kayo ng risk mga kapiksi. And itong gagawin nyo, parang magdadala siya ng mga magagandang pagbabago and tagumpay din, success. So kumbaga, for some of you, if let's say for example matagal na kayo nakikipagsapalaran, may mga kayo, trial and error, ganyan. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng ating episode for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong November to December para sa Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Shuffle ko yung cards guys, hanapin ko yung energy ng Moon at saka yung energy ng Pisces. So, ito yung energy ng Moon mga kapiksi. Ngayon naman, hanapin natin yung energy ng Pisces. Ito guys. So, Pisces kayo ay represent ng Queen of Cups sa ating spread. Combination ng positive and negative energy mga kapiksi. General reading lang. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Yung new moon ngayong November guys ay sa November 13. Tapos yung next new moon naman sa December ay sa December 12. So, ang reading na to ay para sa period na yan mga kapiksi. Comment down below guys if in case na nakaka-resonate kayo. Alright, so for some of you guys, kung meron kayong karelasyon, meron kayong partner o specific person, parang nagkakaroon kayo ng trust issue with this person mga kapiksi. Ibig sabihin parang trust issue, nawawalan ng tiwala, o kaya parang nagdududa, ganyan, kinukastyon nyo yung tiwala, parang may tiwala gap kayo nitong person na to, lalo na guys kung ang person nyo is ibang lahi, magkaiba kayo ng lahi, so parang meron kayong mga kinu-question na ginagawa niya, mga beliefs niya, meron silang mga ginagawa na hindi nyo maintindihan mga kapiksi, ganyan, kasi parang pagka nagbibigay sila ng dahilan sa inyo or excuse, parang sobrang babaw na parang hindi nyo matanggap for some reason mga kapiksi. Alright? So, yun nakikita natin sa relationship guys. Pero, other than that, nakikita naman natin on a positive note mga kapiksi, talaga may mga magagandang pagbabago. Actually, may mga bagong opportunities kayo na gagawin or susubukan ngayong new moon season mga kapiksi. And itong opportunity na to, parang makikipagsapalaran kayo, parang magti-take kayo ng risk mga kapiksi. And itong gagawin nyo, parang magdadala siya ng mga magagandang pagbabago and tagumpay din, success. So kumbaga, for some of you, if let's say for example matagal na kayo nakikipagsapalaran, may mga kayo, trial and error, ganyan. Kumbaga parang buong buhay nyo puro trial and error yung nangyayari sa inyo, tapos kahit anong gawin nyo parang nag-feel pa rin kayo, pero this time around mga kapiksi, maaari na kayong makita ng positibong resulta. Okay, so dapat ganun din guys kapag sumusubok kayo, kasi unang-una hindi nyo naman talaga malalaman yung resulta kapag hindi nyo susubukan. Okay? Pangalawa, dapat meron kayong mindset or belief na everything is always working out in my favor. Okay? Para kahit ano pa yung subukan nyo, palaging success yung inyong resulta. So, wag nyong bigyan ng space yung failure sa buhay nyo mga kapiksi. So, all day, every day, kapag sa mga ganyang pagkakataon, tell yourself na, lalo na dun sa mga nagsisimula pa lang, di ba? Kasi may mga kapiksi tayo na sumusubok magnegosyo, sumusubok mag-invest, ganyan, nakikipagsapalaran sa bagong trabaho, mga ganyan. So, dapat sa mga ganyang klase na nagsisimula, always tell yourself that everything is always working out in my favor. So, i-comment nyo yan sa baba, guys. Everything is always working out in my favor. Para kahit anong
ano't ano pa man ang mangyari, palaging positibo yung resulta na babalik sa inyo. Okay? And itong mga magagandang changes na to and itong mga success na to, guys, i-comment nyo na yan sa baba, no? Mine success, mine new positive changes, mine new opportunities, yan. So, i-comment nyo yan. O kaya, kung gusto nyo claim ko, I claim success, I claim positive changes, I claim opportunities, no? Kung saan kayo komportable. Ako, mas gusto ko sinasabing mine. Kasi mas gusto kong sabihin na akin yan. That's mine. Akin yan. Akin ang tagumpay. Akin ang pagbabago. So, mas gusto ko yung minamine, mga kapiksi, para F na F ko talaga. Feel ko talaga na akin talaga yan. Okay? So, kayo din, guys. I-mind nyo na yan sa comment section para talagang maramdaman nyo yung positive na yan. Yun. And eto, guys, no, meron tayong presence, lumalabas pa rin yung conflict, no? Yung conflict na to, guys, this is more on relationship talaga. Earth sign, air sign energy, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you, maaring air element yung inyong person. For some of you, guys, parang it's either ikaw or siya, yung parang tinitingnan lahat ng kilos, tinitingnan lahat ng galaw mo, ganyan. Tas kaya kayo nag-aaway nitong person na to. Parang one of you, either ikaw or siya, is manipulative or very controlling, no? Very controlling, na somehow nakakasakal. Yun yung pinagsisimula ng conflict nyo, yun yung pinagsisimula ng away nyo, mga kapiksi, no? Kasi nga, may trust issue. Pag may trust issue talaga, parang napaparanoid, nakaka-paranoid talaga yun. Kasi wala kang tiwala eh. So, pag wala kang tiwala, mapaparanoid ka talaga sa kung ano man yung ginagawa ng other person, and doon na sumasanga-sanga, kumbaga nagsasanga-sanga na yung mga negative na circumstances, yung nag-aaway, ganyan, sinisilip yung kilos, ganyan, konting text lang, mag-ring lang yung phone, oh, sino yan? Yung mga ganon. Comment down below sa mga guilty. Comment down below sa mga nakaka-relate, mga kapiksi. Ganon yun pagka napaparanoid kasi may trust issue. So, yung iba sa inyo, maaaring na-experience nyo yan sa inyong relationship, mga kapiksi. Alright? So, yeah. Hanggang hindi naaalis yung trust issue nyo, hanggang hindi nagbabago yan, mga kapiksi, maano kayo dyan, parang matatrap kayo dyan sa sitwasyon na yan, and walang choice kundi parang paulit-ulit na mangyari yan. So, kailangan dito magkaroon ng masinsinang pag-uusap, mag-set ng expectation sa isa't isa, ganyan, para mawala yung mga kanagahan sa inyong relationship. Alright? Okay, so comment down below, Pisces, if naka-resonate kayo dyan. Buno tayo ng isa pang card dito, mga kapiksi. Tingnan natin yung additional na mensahe sa inyo. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna tong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so gusto mo bang yumaman, kapiksi? Kung gusto mong yumaman, umunlad at umasenso ng bonggang-bongga, mag-avail ka na ng course na yan kasi sobrang ganda talaga yan, guys. And good news, no, dahil malapit na magpasko, extended yung sale natin, guys, until November 30. Magbibigay ako ng 10% discount sa lahat na mag-avail ng course, guys. So, mag-avail na kayo. Meron din tayong email coaching, mga kapiksi. Manifest your desires using the law of attraction. If meron kayong mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, mga kapiksi, pwede kayong magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com.
So, ito yung additional message sa inyo, guys. Nothing is yet set in stone. Mutable moon. Pag sinabing mutable, mga kapiksi, this is all about change. Okay? All about changes, guys. And ito yung sinasabi ko sa inyo, there's nothing permanent, di ba? Except for change, no? Pagbabago lang talaga. So, ibig sabihin, lahat, everything is ever evolving, mga kapiksi. Everything sa buhay natin. So, hindi porket puro problema tayo ngayon, hindi na magbabago yung takbo ng buhay natin. Hindi naman porket asensado at maunlad na tayo ngayon, hindi na magbabago yung takbo ng buhay natin. Life is ever evolving because change, or life is ever evolving, or palagi nagbabago because nagbabago yung pattern of thoughts natin, guys. And yung ating reality or physical reality, yung ating 3D, sumusunod lang yan sa pattern of thoughts natin, okay? Kung ano yung dominant thoughts mo, yung mga paniniwala mo, it's always being pushed out in your reality, mga kapiksi. So, ang kagandahan nito, yung mga negative na nangyayari sa inyo, pwede nyong baguhin sa positive, mga kapiksi. And then, kung positive naman na yung nangyayari sa inyo, wag na kayo magnega. Kung ayaw nyong mamroblema, di ba? Dapat, kung gusto nyo, maganda na yung buhay nyo ngayon, pwede nyo pang mas lalong pagandahin. Yun yung ibig sabihin. Kaya wag na kayong magnenega, mga kapiksi. Okay? I know, ito guys, i-comment nyo to sa baba. Attune to the moon, guys. Sobrang ganda nito. I know that the best will unfold for me. Okay? Again, guys, I know that the best will unfold for me. Okay? So, dapat ganon. Positive na meron kayong belief na lahat ng mga magagandang bagay darating sa buhay nyo, mga kapiksi. Okay? Again, I know that the best will unfold for me. So, i-comment nyo yan sa baba, mga kapiksi. Tapos, kabisaduhin nyo. Okay? Pagkabisaduhan nyo na, palagi nyo sabihin sa isip nyo para talagang yung mga best things lang yung mangyari sa buhay nyo, mga kapiksi. You're meandering towards your goal, and that's okay. Ibig sabihin nito, guys, papunta kayo towards your goal, no? Towards sa success. Ayan yung sinasabi ko sa inyo, guys, no? May mga magagandang pagbabago, changes sa buhay nyo na magdadala sa inyo ng success, tagumpay, mga kapiksi. Okay? Staying adaptable is the key for you now. So, dapat flexible kayo, mga kapiksi. Dapat, pag sinabing flexible, adaptable, di ba? Naka-adapt kayo sa mga pagbabago, sa mga changes sa buhay nyo. Because, in the first place, kayo naman yung nag-create nun sa inyong reality. Alright? Make sure you're not being led astray. Huwag kayo basta-bastang magpa-impluensya sa paligid nyo. Kung negative, syempre. Kung positive, okay lang yan. Pero kung negative yung mga nasa paligid nyo, kunwari, napapaligiran kayo ng mga marites. Napapaligiran kayo ng mga basher, napapaligiran kayo ng mga negatron, di ba? Huwag kayong basta-basta magpa-impluensya sa kanila kasi kapag nagpa-impluensya kayo, yung paniniwala nyo magiging kagaya nila na sobrang negative, syempre, kayo din yung magsasuffer doon, mga kapiksi. Alright? Have you become distracted? Time to focus, okay? So, manifestation is a focus game, mga kapiksi. Palagi mong tatandaan yan. Whatever you focus on, manifests. Kung ano yung fino-focus ng attention mo, yun yung napupush out sa 3D mo, sa reality mo. So, make sure na palagi ka nakafocus sa desire mo. So, kung gusto mo maging mayaman, for example, mahirap ka, gusto mo maging mayaman, always tell yourself na mayaman ako, marami akong pera. Mayaman ako, marami akong pera. Okay naman, palagi ako may pera, palagi ako nagkakapera. Okay? Kapag the more na focus mo yung attention mo dun sa more money, more money, more money, more money, kahit mahirap ka pa ngayon, it doesn't matter. The universe have to deliver you evidences of your thoughts. Mapupush out siya. Okay? Pero you have to be consistent. You have to repeat it over and over again hanggang sa maging belief system mo siya and mapush out siya sa iyong 3D. Okay? And stay with it, whatever it means to you. So, focus pa rin, mga kapiksi. Kailangan hindi ka nag-give up sa mga goals mo, sa mga desires mo. God has never given up on you, guys. So, don't ever give up on yourself. Don't ever give up on your dreams, mga kapiksi. Hindi porket hindi kayo nakakita ng resulta ngayon,
mag-give up na kayo, no? 1 month, 2 months, hindi nakakita ng resulta, nag-give up na, sasabihin, ay, nako, hindi naman nag-work to. No. Ibig sabihin lang nun, guys, for some reason, may mga blocks kayo na hindi nyo na-identify, hindi malinaw sa inyo, hindi nyo na-revise, kaya hindi kayo nakakita ng resulta, and for some of you, hindi kayo nagpa-persist, okay? So, dapat, you stay on top of your thoughts, kailangan nagpa-persist kayo, nagpa-persige kayo, hanggang sa tuluyang magbago yung buhay nyo, hanggang sa tuluyang nyong ma-achieve yung mga pangarap nyo. Alright? So, very, very nice message, guys. Kung naintindihan nyo, sana naintindihan nyo yung mensahe kasi sobrang ganda talaga for you. Alright? So, comment down below, Pisces, if nakaresonate kayo sa message. Pasensya na kayo, guys, sa boses ko. Minsan sumasabit kasi yung panahon ngayon, yan yung panahon na yung mga taghika na kagaya namin, sala sa inat, sala sa lamig. Okay? Alright. So, ito yung ating money kapalaran, mga kapiksino, for 2024. Kung nyo pa napapanood, panoorin nyo na. Super nice, super ganda. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, mga kapiksi. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.